Tara, samahan nyo nga ako magluto ng sobrang daming fried chicken para nga ibigay sa mga katutubong mangyan dito sa probinsya namin. Amazing! So sobrang sarap nga ng tulog ko dito nga sa bakasyonan nga namin dito sa Mindoro. Anong oras na nga ako nagising? At talagang nagulat nga ako kasi anong oras na nga ito yung magluluto pa nga kami ng sobrang daming fried chicken. At nung bumaba na nga ako dito sa kubo, talagang sobrang saya ko nga kasi naasikaso na pala ng mga tita ko at tito ko nga yung mga gagamitin para makapagluto nga kami ng fried chicken. At nung okay na nga at nakaready na nga yung chicken, nagadagad ko na nga siya nilagay dito sa malinis nga namin ng timba kasi nandito nga yung mga pang-marinate. Pagkatapos ko nga mahalo-halo nga itong mga fried chicken nga dun sa pang-marinate, nilagyan ko naman ng kalamansi para nga mas lalong sumarap to. At nung nailagay ko na nga lahat ng kalamansi, sinundan ko naman ito ng patis para daw mas lalong sumarap. At alam nyo ba, habang ginagawa nga namin to, talagang maya't maya kami naghuhugas na kamay para talaga mapanatiling malinis yung ibibigay namin mga pagkain. At nung natapos na nga namin malagyan nga ng mga pampasarap, minarinate nga lang namin to na mahigit 1 oras. Kaya naman nung natapos na nga 1 oras, nilabas ko na nga dito yung mga kailangan nga namin at kumuha na nga ako ng kawa. Hiniram pa nga namin to kasi wala nga kaming ganitong kalaking kawa. At nung okay na nga lahat at nandito nga mga kailangan namin para sa pagluto, yung mga tito ko naman inansikaso nga para nga maliyaban na nga itong aming panggatong. Habang kami naman ng tita ko, abala nga kami dito sa loob para nga mag-ayos ng pang-coat nga dito sa fried chicken nga na gagawin namin. At habang inayos pa nga ni tita nga itong pang-coat nga namin, lumabas nga ako at nakita ko nga yung mga tito ko nga na nilalagay na nga nila yung mga mantika na nasa bote. Ganito nga yung itsura nga ng mga mantika nga dito sa Mindoro kapag nga bibili ka talaga mga nakalagay sa mga bote nga ng alak. At nung okay na nga lahat at naayos na nga namin at ipiprito na nga lang namin, inilabas na nga namin yung mga kailangan nga namin para nga masimulan na namin magprito ng fried chicken. Bago nga namin i-coat nga lahat, itatry ko nga muna sa isang piraso ng chicken. Pinagswimming ko nga lang tong chicken nga na kinuha ko nga dito sa ginawa nga ng tita ko na pangko, tsaka ko nga siya pagsiswimmingin dito sa mantika. At titignan rin namin kung mainit na nga yung mantika, tsaka nga na namin ilalagay yung sobrang daming ng chicken. At nung nalaman na nga namin na okay na nga yung mantika at pwede na nga kami maglagay ng maraming fried chicken, agad na nga namin kinutan yung iba pa at para mailagay na dito sa mantika. Kinakabahan pa nga ako sa mga oras na to kasi alas 3 na nga ng hapon to at ang dami pa namin ipipritong mga manok. Pero ang pagkakalam nga ng mga kasama ko nga dito na madali nga lang namin mapiprito itong mga manok kasi nga malaki nga daw yung kawa. At maya-maya nga lang naluto na nga itong first batch nga na ipirito nga namin, kaya man agad-agad ko na nga itong iahon para nga maisunod pa nga yung iba. Dito na nga lang namin nilalagay mga napagpirituhan nga namin dito sa isang kawa na hiniram namin pero maliit nga, kaya dito na lang namin ilalagay mga fried chicken na naluto. Nung naiahon ko na nga yung first batch, sinunod nga naman, sinunod nga ng mga tita ko nga yung second batch para nga mas mabilis na kami matapos. At ito nga mga manok nga na binili namin, hindi nga to basta-basang manok, talaga namili nga kami ng magandang quality. Wala pa nga sa kalahati ito mga manok nga na naipiprito na nga namin, pero talagang sobrang excited ko na maibigay nga itong mga to. At maya-maya nga lang napuno na nga itong kawali nga na pinaglalagyan nga namin na prituan ng fried chicken at talagang sobrang saya ko nga kasi sobrang dami pala naming nabili. At akala nyo nga dito nga natatapos ng pagpiprito namin, talagang hindi pa to tapos kasi marami pa talaga ang fried chicken na hindi pa napiprito. Kaya naman agad-agad nga kami kumuha ng another na lalagyan ng paglalagyan nga na naprituhan nga namin ng fried chicken. At habang nagpiprito nga kami, dumating na nga sila mama at daladala na nga nila yung mga pinagbibili nga nila na inumin nga na ibibigay nga namin, pati nga yung mga paglalagyan namin ng mga fried chicken. At nung okay na nga lahat at napirito na nga namin lahat ng fried chicken, pumunta na nga kami dito sa kusina para nga maiayos na nga itong mga ito. At dahil nga sobrang lalaki nga ng mga chicken nga na naibili namin, naglagay nga lang ako ng tigi sa kada styrofoam para nga mas marami kaming mabigyan. At bago nga muna namin ipamigay nga ito, kumuha nga muna ako ng isang piraso ng fried chicken para nga tikman ko muna kung okay yung chicken bago ko nga ipamigay. At pagkatikim ko nga talaga namang sobrang sarap kasi sobrang sarap nga naman pinaglalagay nga namin na minarinate nga namin ito. At habang kinakain ko nga itong fried chicken nga na ginawa namin, yung mga nasa likod ko nga talagang busy na nga sila sa pagkayos nga na ipamimigay namin. Sobrang dami na nga namin nailalagay at sobrang dami na namin nagagawa at talagang tuwan-tuwa ako kasi talaga mas maraming makakakain. At nung okay na nga lahat at nalagay na nga namin lahat dun sa styrofoam, agad-agad na rin namin sinakay dito sa sasakyan lahat ng pagkain nga parang may dala na doon. At talaga naman sobrang dami nga naming nagawa, talagang malapit na nga mapuno itong sasakyan. Babiyahe nga lang kami na maikling oras nga para nga makarating doon sa mga kababayan nga namin na mga katutubong mangyan. At talaga namang sobrang ganda nga ng view papunta nga doon sa kanila at talagang sobrang excited ko na. At nung nakarating na nga kami doon entrance sa pangalan, talagang sobrang dami na nga bata na nag-aabang sa amin. Kaya naman nung nakarating na nga kami dito sa lugar nga nila, agad-agad na nga akong bumaba para nga may baba
na nga rin namin yung mga pagkain at may pamigay na namin. At talagang habang naglalakad nga ako papunta nga doon sa mismong lugar nila, talagang napansin ko na talagang sobrang daming bata dito. Mas marami pa nga ako nakita mga bata dito kaysa nga sa mga matatanda, kaya talagang nagulat ako. Ito nga yung itsura nga ng lugar nga nila dito na parang isang village na mga puro nga katutubong mga mangyan. At nung nailabas na nga namin lahat nga ng pagkain na ginawa nga namin, agad-agad na nga namin naayusin bago nga namin ipamigay. Pinapapila nga muna namin ng maayos nga muna yung mga bata bago nga namin ipamigay para mas mabilis nga namin to ibigay sa kanila. Medyo kinakabahan pa nga ako sa mga oras na to kasi akala ko nga sobrang dami ko nang nagawa, pero sa tingin ko nga kukulangin nga itong mga ginawa nga namin. Pero sa tingin ko nga talagang magkakasya nga to at mayroon pang susobra kasi sobrang dami pa nga namin natitira dito sa baba at yung iba na ilabas na nga namin. At nung nailabas na nga namin lahat nga ng pagkain at napapila na nga rin namin yung maayos yung mga bata, sisimulan na namin ang pagbibigay ng mga pagkain. So ayan na, okay na, nakapila na yung mga bata, so mamimigay na tayo. So tara na. Sinimulan na nga namin pagbibigay nga ng mga pagkain kasi kanina pa nga yung mga bata excited nga sa mga dala nga namin. At habang nagbibigay nga ako ng mga pagkain, talagang tuwan-tuwa nga ako, pati nga yung puso ko kasi ito talaga yung pinakagusto ko sa mga vlog ko. Hindi na nga bago nga sa akin tong ganito kasi lagi nga namin tong ginagawa, pero hindi na nga namin minsan binivideo yung iba. Ito talaga yung pinakamatagal na nga na pangarap ng mama ko, na sabi niya daw pag nagkapera daw ko talaga kami talaga magbibigay talaga kami ng tulong hanggat sa makakaya nga namin. At talaga nakakatuwa lang sa part na to kasi ako nga yung nakatupad nga sa pangarap ng mama ko. Sobrang dami pa nga namin pagkain dito at talaga sobrang dami na nga naming bata na nabigyan nga ng pagkain. At nakakatuwa nga rin sa part na to kasi nakita nga namin yung mga matatanda na pinapauna talaga nila yung mga bata na makakuha ng pagkain bago nga sila. At sa sobrang dami na nga naming bata na bigyan, talagang kanya-kanya talaga sila ng pwesto kung saan nga sila kakain. Eto nga grupo nga ng kabataan na to, talaga meron nga sila ditong pwesto nga dito sa gilid nga namin at dito nga sila kumakain ng mga fried chicken. At isa-isa ko nga silang tinanong kung masarap nga yung fried chicken, na talaga natuwa nga ako kasi talaga nasarapan nga sila. At habang abala pa nga kami sa pagbibigay nga ng pagkain, nakakita nga ako ng mga bata na sa gilid na talagang tuwan-tuwa sila dun sa kinakain nila. At talagang tuwan-tuwa nga ako kasi imagine sa ganung bagay nga lang, talagang sobrang sena nila. At talagang dito ko nga masasabi na hindi to ang una at huli na pagpunta ko nga dito, at talagang babalik ulit ako dito para nga gawin to ng paulit-ulit.